Hindi pa rin matanggap nitong si Senator Alan Peter Cayetano na hindi na siya ang Senate President, kaya kung ano-ano ngayon ang ginagawang issue sa kanyang naging live selling kahapon, bahagi po niyan ang pagpapalabas niya sa harapan ng publiko ng mga kaisipan o impormasyon na ito daw pong mga kinakaharap na kaso ng kanyang mga kasamahan sa Senado ay gawa-gawa lamang. At pine-frame niya ngayon sa harapan ng publiko, mga tol, na ang impeachment trial daw po nitong si Sara Duterte ay luto na. Pinalalabas niya na sa huli, gawa-gawa na lamang po ang mangyayari. Pero dapat bang maniwala ang tao diyan kay Alan Peter Cayetano? Ewan ko sa inyo kung maniniwala pa kayo sa kanya, mga tol. Bago natin puntahan ang issue na yan, meron akong isang napansin sa mga Duterte supporter. Ewan ko kung ito po'y talagang napansin nyo na, pero very obvious na eh. Parang ang mga Duterte supporter, mga tol, parang wala na sa katinuan. Hindi na sila normal. Biruin ninyo dito po sa mga nakalap kong video, mula po sa isang pangkaraniwang supporter hanggang sa abogado, hindi na po normal yung kanilang mga kinikilos. No? Unahin po muna natin itong viral video ng isang babae na nag-uumiyak. Pero parang wala naman luha. Tapos, in Jesus' name, narinig ko doon sa isang video dito talagang nag-uumiyak siya. Oh. Sabi po dito sa balita ng DZSU Radyo Caviteño, sa kalagitnaan ng pagtitipon ng Duterte supporters sa tabi ng Senado ng Pilipinas, naging emosyonal ang isang babae matapos ang pangalawang beses na paghiga sa kabaong na sumisimbolo umano sa patay na demokrasya. Tingnan nyo mga tol, grabe po ito. Yan mo yung nasa likuran ng lalaki, tatawa-tawa. Yung nasa likuran ng lalaki, tatawa-tawa, anak ng teting na yan. Emosyonal na emosyonal yung isa. Tapos natawa-tawa tong nasa likuran. Hindi ko lang ma-zoom sa inyo mga tol. Pero kitang-kita mo yung pagtawa sa video. Yan, tamang-tama ni ate ang pagkamatay ng demokrasya natin. Okay. Grabe. Mga girls, maging ready po ulit kayo. Ulitin natin. Dahil kayo... We need you. We need you to be our president. We need you. Ay. Grabe. Yan, tamang-tama ni ate ang pagkamatay. Nakalimutan ko pa palang isama dito yung pangyayari sa Netherlands. Di ba naalala ninyo, meron namang doong karton. Yung karton ni Rodrigo Duterte nakaupo sa mesa, parang kumakain. Tapos umuulan ng yelo, naalala niyo mga tol, naka-live yung babae na DDS. Umuulan ng yelo, tapos kinokoberan yung karton. Naku ng teteng. Grabe talaga oh. Hanggang sa sinita sila ng pulis kasi bumabagyo na nga ng yelo at pinaalis na sila doon. Tapos meron pa akong nakita. Yung tatay nilang karton, akalain mo ipinasok sa CR, iihi daw. Hindi ko maiwasan, hindi matawa eh. Anak ng teting na yan. No? Tapos, may abogado pa. Mamaya, ihuli natin yung abogado na yan. Ito yung isang narinig kong sobrang yabang. Meron pang isa na mayabang Hindi ko maalala kung anong pangalan ng page. Nag-appear lang sa akin. Tapos sinasabi niya doon na ang Pangulo daw, wag pupunta sa Mindanao nang nag-iisa kasi papatayin daw. No, subukan daw pumunta nung nag-iisa doon, sigurado hindi na makakalabas ng Mindanao. Ewan ko kung napanood niyo 'yon mga tol, pero nag-viral 'yon sa Amaw Maliit lang naman yung followers nung DDS na 'yon. Tingin ko nga for the views niya lang ginagawa 'yun Nangangalap lang ng mga kapwa niya DDS na mag-follow sa kanya. Eto, tapang-tapangan. Ewan ko kung talagang matapang ito. Pakinggan po ninyo ito mga tol. At kami siyang pupunta. At isinunod ko, pati isa sa bahay niyo, papatayin ko. Pagka kung natapunta na bahay niyo, gago ka. Hindi ako kagaya nyo na nagbabanta ng puntak-tak-tak-tak, gago. Di ba kami magbanta? Hindi kagaya nyo mga Tagalog na nagbabanta, bunganga lang. Grabe. Pag nagbanta kami, ginagawa namin. Di ba? Grabe, no? Ako, huwag niyo puntak-putin mga vlogger ni Marcos. Lumagpi ako sa lugar na kinakain namin ng balat, umagat gabi.
Wag niyo naman kasing takutin. Kumakain pala to ng balat umagat gabi. Kumakain ng bala umagat gabi. Wag niyo tatakutin to. Kaya huwag niyo kong sinapin sa mga kutsilyo niyo, no? Pinanganak ako sa Cotabato City, lumaki ako sa Maguindanao. Wala, nataawa lang kapit tayo mo. Hindi talaga. Tangin na yung mga Tagalog kayo dito na gusto na mayabang ninyo. Binabago lang naman kayo ng mga politiko niyo magnanakaw. Di ba? Locus talking. Saan kaya pinakakurap ang mga politiko? Hindi nyo ba napapansin mga tol kung bakit sobrang hirap ng Mindanao? Ang lugar ng mga ampatuan before, 'di ba? Ang dami pong mga lugar sa Mindanao na talagang napakahirap ng buhay kasi bakit? Habang mahirap ang tao at habang mangmang, nagtatamasa po ang mga politiko dito. Ine-exploit nila yung kahirapan. Kaya hindi ko alam kung saan humuhugot ito ng mga sinasabi niya eh. Nagtataka lang ako bakit ganito katapang ang mga ito. Kaya niya kayang sabihin yan kung walang nakapaligid sa kanya na tao? Kung wala siyang mga kasamahang DDS? Kasi parang ang tapang-tapang nito eh. No? Tandaan niyo po yung mukha niya sapagkat ito po siya eh. Oh. Pinost ni Mami Peng yan oh. Oh. Matutuwag pa kayo! Ang baso kayo mga kabayan! Na! Kayo mabuti! Baso na kayo mga kabayan! Baso na kayo mga kabayan! Nagkakabuti na lang ako! Tingnan niyo na yung katawan. Tingin ko, isang suntok lang dito, bagsak to. Ano ka ng titing ka? Tapang-tapang eh. Ha? Ay, nako. Talaga nga naman itong mga DDS. Ito po yung nung nangyari yung putukan dyan sa Senado. No? Itong tao na ito, para mas malinaw siya, nagyayakag siya sa mga ka-DDS niya na lusubin na pasukin na yung Senado. Grabe mga tol, anong uri ng pag-uugali meron itong mga DDS na ito. Tapos ito, naturing ang Vice Mayor at abogado. Tingnan niyo po yung mga sinabi dito. Matibag! Grabe, no? Mga tol. Tapos sila yun ang bibintang na nakabangag tayo, na-addict tayo. Pero yung ginagawa nila, parang yun ang, yan yun, tingnan nyo, gawain ba ito ng mga matitinoong utak? Matibag! Tawad ba kayo matibag? Oy, parang takot kayo, hindi kayo sumasagot. Takot ata kayong makasuhan eh. Oh! Iparinig nyo ito sa NBI sa Manila, ha? Tawad ba kayo matibag? Isa pa. Tawad ba kayo kay matibag? Grabe mga tol. Hindi ko talaga maisip bakit ganito yung mga ugali nila. Ano to? For the views? Hindi naman siya vlogger. Vice Mayor po ito at abogado pa. Huwag kayong matakot mga kapatid. Ako si Atty. Harold Respicio, Vice Mayor ng Reina Mercedes Isabela. Galing sa Northern Luzon. At ang Northern Luzon, ang story, Sara Duterte! At kami doon sa Northern Luzon, ay hindi natatakot. Kahapon, si Matibag, kinatuan ako. Inciting to sedition. Inciting to sedition. Bigyan natin siya ulit ng dahilan para kasuhan ako today. Gusto niya yan? Alright? Kinakabahan yung mga nakaupo sa harap. Parang nakadroga. Sila yun ang bibintang. Pero parang sila yung
Si Mike ang dami ng kaso. Nakasuhan rin yan kahapon eh. Nakasuhan din si Senator Marcoleta. Patakutin kayo lahat. Pero natatakot ba kayo? Oh, maganda yun. Kapag sinabi ko matibag, sagutin ninyo yung damdamin nyo sa kanya. Pwede niyong sabihin, I love you. Or pwede niyong sabihin ng ibang bagay. Okay? Laktan ninyo ha. Hindi yung inciting. Kasi tinatanong ko kayo, sumasagot lang kayo. Freedom of speech yun, di ba? Alright. Matibag! Alright. Isa pa. Laktan ninyo ha. Grabe mga tol. Ang alam ko mga ganyan, nakabatak eh. Nakabatak kaya itong abogado na to. Gusto niyo next BBM? Alright, sagutin ninyo. Ang gusto natin gawin kay BBM. Kinakabahan na sila. Ito, pwedeng illegal ito. Pero sabi nila, kinasuhan ako dahil meron akong sinabi nung nakaraang range, Visayas. Tinanong ko kasi sila dun sa Visayas eh. Gusto nyo na ba silang patayin? O, tumagot! Diyan tayo kinakasuhan eh. Kasi sinabi ko, gusto nyo. Anyway mga tol, kayo na ang humusga. Tanungin ko nga kayo, paki-comment nyo nga opinion nyo nga mga tol. Anong meron sa mga pinakita ko po sa inyong tao? Mula doon sa babaeng nagdarasal na umiiyak na walang luha, doon sa lalaki na ang tapang-tapang eh parang palito din naman. Tapos itong abogado na ang laki-laki ng butas ng ilong. Anong masasabi niyo dyan mga sa mga yan mga tol? Sabog? Baliw? May sayad? Anak ng teteng na yan. Ah? Tapos ito yung isa nilang pinagtatanggol, si Alan Peter Cayetano. Dako tayo dito ngayon mga tol. Oh, ano sinasabi dito ni Alan Peter Cayetano? Gawa-gawa lamang daw po yung mga kaso sa kanyang mga kasamahang senador kasi mga nagsasalita laban sa gobyerno, kinikriticize ang kasalukuyang administrasyon. Pakinggan ninyo ito Meron na pong bumaliktad dun sa mga DPWH na sinabi nila na binidiktahan din sila kung ano sasabihin. Yung unang sinabi ni Yusek Bernardo, nagbago din yon. Kay Senator Joel Villanueva, apat na yung version. Ito mahirap kay Alan Peter Cayetano eh. Ang hilig niyang magsasalita ng mga ganyan. Wala namang inilalabas na ebidensya. Ano yan? Puro akusasyon ka lamang tapos ayaw mong ilatag ang ebidensya. Eh sinasabi mo may mga kumakausap kay Joel Villanueva. Nasaan? Eh yung testigo laban kay Joel Villanueva, merong ebidensya, Viber message. Pinictura nila kasi disappearing message yung Viber. Sa Viber kasi mga tol, kapag ka naka-Viber Plus ka, pwede mong i-delete nang walang maiiwang mark, no? Walang maiiwang trace doon sa conversation ninyo. Pagka naka-Viber Plus ka, o yun, ebidensya yun. Kaya ang ginawa nung dalawang engineer, pinicturan. Siguro naisip nila, baka kinalaunan, kakailanganin nila. At ganun nga yun nangyari. Tapos palalabasin mo dito, gawa-gawa lamang. Kung paano siya supposedly guilty. And none of those versions are true. So ganun din, na ngayon na kinuha na si Mr. Diskaya from the Senate, sabi niya na damay-damay na, kasama na lahat ng kilala niyang police. Ito mga tol, duda ko dito sa statement na to ni Alan Peter Cayetano eh. Kasi inuunahan niya ngayon yung publiko, no? Sineset niya ngayon yung mindset ng publiko na lahat ng maaaring banggitin nitong si Curly Diskaya ay as instructed na or coach na ng gobyerno. Pero wag tayong magpadala sa mga sinasabi nito kasi ang duda ko dito mga tol, baka madamay po ito. Di ba sinabi natin kanina sa ating live streaming, wala pang kinakaharap na kaso ito si Alan Peter Cayetano. Eh baka idamay siya bigla. Bakit siya madadamay? Tandaan natin, speaker po ito.
noong 18th Congress. No, hati sila ni Lord Alan Velasco. Tapos sinasabi sa timeline na ang flood control project anomalies nagsimula 2017 at unti-unti na itong lumala ng lumala. Inabot niya na yon. Bilang isang speaker, kung lohika ngayon ang pag-uusapan natin at sila'y tumuturo ngayon kay Speaker Martin Romualdez, dapat matuturo din siya. Kaya ngayon, pansinin ninyo itong sinasabi dito ni Alan Peter Cayetano. Hindi ko to pinansin nung una, mga tol eh. Shinare ko lang to ito sa aking profile, tapos nung ma-share ko, naisip ko, parang sineset na ni Alan Peter Cayetano yung posibleng pagdadawit sa kanya ng mag-asawang Diskaya. And sasabihin niya na lamang ngayon, o diba, sinabi ko sa inyo noon, tapos eto na ako ngayon, ginigipit na nila. Pansinin niyo, read between the lines dito, mga tol. Good. But there's nothing stopping the creative people in this administration from saying, we'll take care of you, eto mga ituro mo. Then suddenly, may kaso, Diba? whether sa DOJ at Ombudsman, then suddenly you're facing jail. Then finally, it's true. That's why pinilit nilang makulong si Jinggoy kasi sabi niya, nawawala na ng takot yung iba, lumalaban na. So kailangan natin ipakita na totoo. At madali kay Jinggoy kasi usual suspect, di ba? So, wala nang maniniwala sa tingin nila na Jinggoy sacrificed because ayaw umiwalay sa grupo. But siya na nagsabi, he has evidence in the right time. Payagan natin siya magsabi. Sino? Bakit in the right time pa? Nakakulong na. Diba, pinapakwash niya nga yung warrant of arrest laban sa kanya, yung information rather. O dapat nilabas na nila yon. Kung may ebidensya talaga si Jinggoy Estrada, ilalabas na nila yon. No? Tapos sa parte nitong si Alan Peter Cayetano, balik ako doon sa nakikita ko, mga tol. Spekulasyon ko lamang. Sinasabi niya ngayon ito dahil nagbanta na si Curly Diskaya. Sabi ni Curly Diskaya, ginamit lang siya. Pinabayaan siya ng mga politiko, marami pa siyang babanggitin, hindi daw po bababa sa 200 na kongresista o mambabatas. Ang tanong, may participation kaya to si Alan Peter Cayetano nung ito isang speaker pa? Tandaan natin, si Rolando Andaya, balikan nga natin yung panulat ni Nutriban Republic, mga tol. Si Rolando Andaya, ito po ay kongresista noon na binulgar ang nakita niyang kontrobersiya sa flood control. Ito yung timeline, no? 2016, naging presidente si Rodrigo Duterte at dito na nagsimula yung paglaki ng mga pondo na inilaan sa flood control project. In fact, mahigit sa 13,000 flood control project ang nagawa di umano pero di natin nakikita sa panahon ni Rodrigo Duterte. And 2016 onwards, dito na po talaga nag-sibol, flourish yung negosyo bilang kontraktor nitong mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Noong 2018 to 2019, si Congressman Andaya, binulgar po ito. No, partikular, yung halagang 332 billion pesos. Pansinin po ninyo, sino po ang speaker nung panahong ito? Malamang si Gloria Macapagal Arroyo or si nakalimutan ko yung pangalan, Alvarez. Sinipa nga lang ni Sara Duterte kaya natanggal bilang speaker. Tapos pinalitan ni Alan Peter Cayetano, term sharing sila, at saka itong si Lord Alan Velasco. Ngayon, kung susumahin nyo lahat ito, naging malala na rin talaga ang korupsyon sa flood control under Duterte administration. No? Tapos mas lumala sa kasalukuyan po nating administrasyon. Nakalulungkot yon, pero at least may ginawa po si Pangulong Bongbong Marcos last year. Siya talaga ang nanguna para maimbestigahan ito. Ngayon, sa pag-iimbestiga na yan, nag-focus ang ICI in particular sa panahon ng Pangulong Bongbong Marcos from 2022 to 2025. Ngayon, magsasalita na itong si Curly Diskaya.
Baka sabihin niya ngayon, mula 2016 hanggang 2022, kung sino-sino yung mga kasabwat. At maaaring kasama dyan, itong si Alan Peter Cayetano dahil speaker siya. Logic. Ginagamit nila si Martin Romualdez ngayon sa mga akusasyon. At ito yung nagresulta sa reklamo kay Martin Romualdez sa ombudsman. Kung nagawang i-manipulate di umano ni Martin Romualdez ang budget bilang speaker, pwede ring magawa yun ni Alan Peter Cayetano. Kasi hindi mangyayari na may mga ganitong issue na nire-raise dito kung walang kinalaman ang speaker at ang Senate President. No? Kung logic nila ang pag-uusapan. Kasi ganun na ganun ang alegasyon ngayon, di ba? Si Martin Romualdez kaya siya naakusahan na master of plunderer of all time dahil siya daw po yung speaker at meron talagang say sa paggawa ng budget. Ibalik natin sa nakalipas na Duterte administration, kung sino ang mga speaker, maaaring sumabit. Even ang mga Senate President. Ewan ko si Senator Tito Soto kasi naging Senate President din siya under Duterte administration. Pero pinaninindigan niyang wala siyang korupsyon. No? Dito wala dapat sacred cow. Lahat imbestigahan. No? Lahat imbestigahan mula sa Pangulo po natin, kung kinakailangan, down sa pinakamababang empleyado ng gobyerno. Kasi corruption to, dapat nagkakaisa nga tayo dito, pero dapat nakabase lahat sa ebidensya. Ngayon, babalik tayo dito sa sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Sineset niya na yung mind ng publiko na what if kung kasuhan siya? Sasabihin niya lang, hindi, pinupolitika ako kasi, di ba, binanggit ko na sa inyo to nung June 12. Di nagkatotoo. Pero ang katotohanan pala, kasabwat siya. Kung sakali lang may ganong eksena. Pero sa huli, mga tol, itong mga nangyayaring kaguluhan dyan sa Senado, lahat yan ay may kaugnayan sa impeachment ni Sara Duterte. Even si Jingo Estrada, kaya nagsasalita ngayon kahit nakakulong sa pamamagitan ng kanyang abogado at administrative staff, pinarating yung kanyang saloobin na dapat daw kilalanin pa rin siya at magtrabaho bilang senator judge. Pinalalabas ni Jingo Estrada na nalalabag yung kanyang karapatan to due process. At pinalalabas ng kanyang mga kasamahan na lahat yan ay gawa-gawa lamang. No? Pero, ang katotohanan, mukhang po protektahan talaga nila itong si Sara Duterte sa paparating na impeachment po nito. At alam naman natin na sa June 18, magkakaroon po ng pre-trial. No? Pinasumiti po ng impeachment court ng pre-trial brief ang bawat panig. Si Vice President Sara Duterte at ang public prosecutors. Nag-comply na sila dyan. Pero ito pong pre-trial conference po na ito na magsisimula next week, June 18, ayon po sa napakinggan kong interview kay Congressman Francis Chua o Joel Chua, hindi daw po yan isa sa publiko. No? Yan daw po ay closed door. Wala pong media dyan. Pakinggan po natin ito pong interview sa kanya, mga tol. Mga kasama po natin si Representative Joel Chua ng Manila 3rd District, member po ng House Committee on Justice at prosecutor ng House Prosecution Team sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Good morning po, Kong Chua. Welcome back po. Hi, Kong. Welcome back. Hi, Victoria and Christian. Magandang umaga at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Salamat po. Good morning, sir. Thank you so much. Sir, may binabanggit po si Congressman Terry Redon na may bago raw kayong ebidensya ang prosecution panel ng House. Baka naman, Sabi may niya, idea po ba kayo? May maibibigay ba kayo sa amin? Sabi niya may pasabog pa raw po mula doon sa mga una nating ipinakita sa mga hearings. Mm-mm. Siguro antayin muna natin ma-finalize namin. Sa ngayon kasi, ang pinag-aantaan pa lamang muna namin itong pre-trial brief na isusumiti po namin by Monday. So, nire-review pa to para ma-finalize na hopefully by tomorrow, and then sa Monday, ito ay aming isusumiti. Makasingit lang ako. Ito talaga yung walang pinagkaiba sa mga pinanood ko sa inyong babae kanina, si Atty. Respicio,
Yung lalaki na ang tapang-tapang, mukhang palito naman. Parang yung nambuli na bata. Binuli niya, ang laki-laki. Tapos, palito din naman yung itsura. Buti, di siya pinatulan nung binubuli niya. Katulad nitong nanonood sa atin ng tatanga-tangang Duterte supporters. Hanggang ganyan lang talaga ang alam nila, mga tol. Ang magsalita ng mga basura ang bibig, no? Kung sa bagay, ano pang ine-expect pala natin? Since basura ang bibig ng kanilang iniidolo, anong ine-expect natin sa mga supporter? Di basura din ang bunganga. Mga tanga kasi talaga, no? Tanga, bobo. Naalala ko tuloy yung BTS natin, eh. BTS MT. Alam niyo yung BTS MT? Bobo, tanga, siraulo, masokista, at saka tambaluslos. Oh, ganyan po ang mga Duterte supporters, mga bobo. Hindi nila alam kung ano yung pinaglalaban nila, basta sila Duterte lang. Hindi nila kayang idebate kung bakit nila ipinaglalaban ang mga Duterte. Tanga, kasi marami rin naman sa kanila na alam naman kung ano yung katotohanan, pero pilit nilang pinaniniwala ang sarili nila na hindi totoo yung mga ibinibintang sa mga iniidolo nila. 'Di ba? Actually, di na nga binibintang eh. Katotohanan na nga, katulad kay Rodrigo Duterte, mamamatay tao. Ayaw nila paniwalain ng sarili nila na mamamatay tao si Rodrigo Duterte, dapat lang daw po yun. No? Yun ang katuwiran nila. Pag si Rodrigo Duterte, hindi mamamatay tao. Pagka iba ang nakapatay ng tao, galit na galit sila kasi mamamatay tao. Pagka Duterte ang nasa topic, halimbawa, bastos. Katulad ni Rodrigo Duterte, kinuwento pa sa harapan ng publiko na nung binata siya, pinasok niya yung kasambahay nila at nilapastangan. Tapos kitang-kita natin sa napakaraming mga pictures sa video na hinahalikan ang iba't ibang kababaihan kahit ayaw ng babae, parang diri-diri pa nga yung iba. No? Nakatawa lang kasi presidente yung hahalik sa kanila. Proud na proud pa tong mga Duterte supporters. Tapos ngayon, sasabihin nila kay Erwin Tulfo, kaya kay Rapi Tulfo, mga manyakis daw. Wala naman silang maipakitang ebidensya. Yung kumakalat na picture with Rapi Tulfo na kababaihan, edited, AI lang naman yon. Yung gawa-gawang kwento ng mga marites kay Erwin Tulfo, mariing pinabulaanan ni Erwin Tulfo, nasa kasalukuyan, wala siyang babae. Pamilya ang sentro ng kanyang buhay at pagsisilbi sa bayan. Pero sa kanila, mga lapastangan, mga bastos na kalalakihan ang magkapatid na Tulfo. Pero pagdating kay Rodrigo Duterte, exempted. Di ba mga tol? Grabe talaga katanga itong mga to. No? Siraulo. Bobo, tanga, siraulo. Nakita nyo naman yung pinapanood ko sa inyo mga video. Hindi matino ang utak ng ganon. May tiwang na yun, may sira na sa ulo yun. Malibang kung binabayaran siya para umarte ng ganun. Tapos masokista. Nood ng nood dito sa channel natin itong mga tatanga-tangang Duterte supporters na to. Ayaw nilang pagsasabihan sila ng ganito, pero nood pa rin sila ng nood. Nagiging masaya sila, pero nasasaktan sila. Anong tawag doon? Masokista, di ba? Tapos ayon sa mga nagpapaliwanag kung ano daw ang tambaluslos, ito yung mga naghahangad sa kapangyarihan, no? O tingnan nyo, ano ang ipinaglalaban nitong mga tatanga-tangang DDS na ito, kapangyarihan para sa puon nilang si Sara Duterte. Gusto nilang matanggal si Pangulong Bongbong Marcos para maupo yung puon nilang si Sara Duterte. O di ba, mga tambaluslos, kaya lahat sila balik sa kanila. Yan yung una kong binansag sa kanila eh. BTS TM, no? BTS MT, bobo, tanga, siraulo, tambaloslos, masakwista, no? Idagdag pa natin yung sinasabi ni Saldi Magbalon na si Pulong Duterte ng bugbog dahil sa bayarang babae. Si Sara Duterte na napak, sheriff sinapak. Proud na proud tong mga tatanga-tangang DDS na ito. Ngayon, naipapamukha ko sa inyo kung gaano kayo katanga. Kasi, kanina may nanonood sa akin DDS, maayos yun.
nasa Facebook. Sayang lang, wala siya ngayon dito. Pero maayos siya. Marunong siyang makipag-usap o makipag-argumento. Etong nanonood sa atin sa YouTube, tatanga-tanga lang eh. No? Basura lang ang sinasabi. Committee na dahil naghahanda na rin kami sa aming pre-trial conference pagdating po ng Huwebes. Opo, pero gaano po kayo ka-confident dito sa mga bagong ebidensya na ito, Kom? Kasi the last time na naglabas tayo ng mga talagang malalaking bagong ebidensya ay yung nasa kamay pa ng House Justice Committee, yung articles of impeachment at lumusot, di ba? Lumusot sa plenaryo na ipasa natin sa Senado. Pero this time, ano po ang magiging pagkakaiba doon sa mga bagong ebidensya? Well, confident naman tayo maski dun sa dati nating mga ebidensya na nailabas. In fact, kung makikita po ninyo, marami po ang tumaas yung interest ng mga kababayan natin dito sa impeachment nung naglabasan na ang ebidensya doon po sa Committee on House, sa Justice Committee. Kaya kami po ay confident naman po kami na ito pong mga ebidensya na ipipresenta po namin ay magiging malakas. Ang hinihingi lamang po namin ay sana mapagbigyan po kami ng mga huwes o ng mga senator judges na ito po ay mailatag namin ng maayos. Opo. I'm sure kung ilang beses na kayo natanong, pero for the sake lang din po ng ating mga kapamilya, ano nga po ba ang mangyayari dito sa pagsasubmit ninyo ng pre-trial brief? Ano po ba ang lalamanin niyan? At ano ang mangyayari doon sa pre-trial conference sa Thursday naman? Yung pre-trial brief, basically, yan po yung parang kumbaga game plan eh. So, yan po yung magiging roadmap sa proposal po namin. Pagdating naman po sa pre-trial conference, dito po yung mga stipulation of facts, yung mga marking of evidence, identification of witness. So, ito po yung mga pag-uusapan po doon. So, kaya po ginagawa po ito para ma-shorten na yung trial at hindi po ito kumbaga yung mga tingin namin, yung mga bagay na pinagkakasunduan naman namin, mga facts na pinagkakasunduan po ng panig ng prosecution at ng depensa ay hindi na kailangan pampatunayan pagdating po sa hearing. At saka In short mga tol, mapapabilis. No? Kasi itong hearing magsisimula ito sa July 6. Yung pre-trial sa conference sa June 18 at sa mga susunod na araw, i-consolidate lahat yung mga sabi nga niya na pagkakasunduan na nilang mga katotohanan o facts, no? At talagang dito nakikita natin na tuloy na itong impeachment laban kay Sara Duterte. Ang magiging katanungan na lang diyan mga tol, kapag ka-trial na, mailalabas ba ang ebidensya? Kaya ngayon pinipilit ni Alan Peter Cayetano na siya ang maging presiding officer. Kasi pag naging presiding officer itong si Alan Peter Cayetano, makokontrol nila yung action ng korte. No? Pero salamat naman dahil wala na silang bilang, kahit nga siya maging presiding officer dyan, pag dinaan sa butuhan, laging talo itong si Alan Peter Cayetano. Pero hindi na dapat mangyari yon. And I believe, paninindigan na ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang presiding officer or kung sino man yung ma-elect ng majority na papalit sa kanya. Kasi pwede yun eh. No? Ang Senate President dapat ang magiging presiding officer, pero kung gustong palitan, lalong-lalo na hindi naman abogado, itong si Sherwin Gatchalian, pipili lamang po sila sa mga kapwa senador, i-elect po nila yon by majority, at yun na po ang magpe-preside sa impeachment trial. Ang tanong, sino? Dalawa lang ang pinagpipilian. Either si Senator Chis Escudero o kaya si Senator Kiko Pangilinan kasi sila lang yung dalawang abogado sa majority ngayon. Maraming nag-aalala na baka pagka si Chis Escudero ang mag-preside, manumbalik yung dating sitwasyon. Bumabor para kay Sara Duterte. Tapos, syempre, yung nagsusulong at nag-aalala na yan kay Chis Escudero at nagsusulong ngayon, dito naman kay Kiko Pangilinan. Pero tingin ko naman, alinman sa dalawa mga tol, tingin ko gagawin na ng tama ang pagdaraos bilang presiding officer ng impeachment na yan laban kay Sara Duterte. Bakit ako kumpiyansa na itong si Chis Escudero, kung sakasakaling maging presiding officer po ito, ay mag-aayos na ito, hindi ko tulad nung mga nakalipas na buwan at taon. Kasi
naniniwala ako na gustong bumawi nitong si Chis Escudero. Bagamat kayo, nagdududa kayo na baka mag-traidor ito, pero sa akin, pakiramdam ko babawi ito, isusurvive kasi nito yung political future niya, mga tol. Alam na ni Chis Escudero na sa ngayon, ang mga sumusuporta na lamang sa mga Duterte, mga DDS. Nakikita niya na sa tingin ko na mas maraming mga Pilipino ang ayaw na sa mga Duterte. Kaya nga tumalon yan eh. No? Sa paniniwala ko, kaya tumalon si Chis Escudero, unang-una, baka yan na yung naging kasunduan nila. No? 'Di ba nung una, hindi nagkasundo? Kasi ang gustong mangyari di umano nitong si Chis Escudero, siya pa rin ang Senate President. Pero hindi pumayag, particular si Senator Rapi Tulfo. Ang ginawa, lumipas pa ang mga araw, tapos nagulat na lang tayo noong June 3, bigla siyang tumalon. At ang rumor sa pagtalo na yon, ang kapalit bilang presiding officer ng impeachment trial laban kay Sara Duterte. Pero rumors lang yun, mga tol. Hindi yun na beripikadong impormasyon. At wala rin namang kumpirmasyon dito kay Senator Sherwin Gatchalian tungkol dyan. Ang sinasabi niya lamang, hindi na si Alan Peter Cayetano ang presiding officer, kung di siya. Pero kung sakasakaling kailanganin nilang pumili ng iba, dadaanin ito sa halalan. At syempre, pagpipili ka, abogado. At inuulit ko lamang yung sinabi ko kanina, dalawa lang ang abogado sa majority, either si Kiko Pangilinan o ito pong si Chis Escudero ang pwedeng mag-preside. Tuloy po natin pakinggan ito pong si Congressman Chua. Rin po ng purpose dito ay para maiwasan po yung mga surprises. So, sa ngayon, sir, tama ba 25 yung witnesses po ng prosecution team? More or less po. At so from June 18 to July 6, ano naman po ang mangyayari? To before July 6, ano naman ang mangyayari po, Kong? Sa June 18 po, dito po gaganapin yung pre-trial conference sa ganap ng alas 9 ng umaga sa Senado. Yan. Pero ang pagkakaintindi ko, ito po ay hindi open for public. Yes. Oo, di na natin mapapanood, mga tol. No, hindi natin ma-witness ano ba yung mga pag-uusapan nila dyan sa pre-trial conference na yan. Kasi hindi nga po open sa public. So, normally sa mga hukom, ginagawa nga lang po yan sa clerk of court eh. So, ganun din dito. So, ang mangyayari po niyan, between 18 to 25, ay yan po yung preliminary conference at between 26 to 30, dito po yung mga komento ng bawat isa sa mga pre-trial conference at dito na rin maglalabas ng pre-trial order kung ano po yung mga napagkasunduan sa pre-trial conference. At pagdating po sa July 6 ay ito po yung nakakalendar ng schedule ng simula ng hearing. Ngayon, nakita ko dito sa balita, nagsalita yung abogado nitong si Sara Duterte. No? Pero ito'y taliwas doon sa kinikilos nila eh. Sabi niya, gusto nating maipakita sa taong bayan, sa mga Pilipino na walang basihan ang naging paraan ng alegasyon laban sa Vice President for the past 2 to 3 years, ayon kay Attorney Michael Powa. Pero ano ba ginagawa nila? Pinapadismiss nila yung impeachment laban kay Sara Duterte. Saan ka naman nakakita ng ganun? Di ba kung gusto nilang maipakita sa taong bayan at sa mga Pilipino na walang basihan ang naging paraan ng paratang kay Sara Duterte, let the trial begin. Di ba? Forthwith. Kasi yun lamang talaga ang magiging dahilan para mapaniwala nyo ang tao kung talagang walang kasalanan si Sara Duterte. Ganun kasimple lamang yun, Attorney Michael Powa. Hindi yung sasabihin ninyo ngayon sa harapan ng publiko, patutunayan ninyo na walang kasalanan si Sara Duterte kasi walang basihan ng mga paratang sa kanya, pero taliwas sa mga nagiging legal action ninyo. Saan ka naman nakakita ng ganun? Ipapadismiss mo ng walang trial na nangyayari. Saka by the way, mga tol, bawal yun. Ayon sa mga paliwanag ng mga abogado na mahuhusay sa konstitusyon, walang ganong option. Sinabi na rin yan ni Congresswoman Jinky Luistro. Dalawa lang ang option sa impeachment kay Sara Duterte. It is either conviction or acquittal.
walang dismissal. 'Di ba? Maliwanag po 'yon. Either acquittal or conviction. And pretty sure na nga sila dyan na ma-acquit itong si Sara Duterte. Pero bakit pa nila pinapadismiss? Kasi ang katotohanan, ayaw talaga nilang matuluyan. Ayaw nilang mangyari ang paglilitis kasi sa paglilitis, lalabas ang mga ebidensya na ayaw nilang makita ng tao. Pag nakita kasi ng tao, ang mga ebidensya laban kay Sara Duterte, sabi nga ni Atty. Lorna Capunan, ni Atty. Amando Ligutan, at ng mga prosecutor sa impeachment na yan mula sa House of Representatives, mapapabago daw po nila ang isip kahit mga Duterte senators. Ganun kalakas ang ebidensya na hawak di umano nila. Kaya wag niyong pigilan yon, Atty. Michael Poa. Ikaw na rin mismo ang nagsabi dito sa pahayag mo. Gusto niyong maipakita sa taong bayan, sa mga Pilipino na walang basehan ang naging paraan ng paratang o alegasyon. Huwag niyong ipadismiss. Bagkos, bilisan niyo na ang pagkilos para matuloy na talaga sa July 6. Wala nang delaying tactics pa. Ha? Tuloy tayo sa pakikinig kay Congressman Chua. Sir, wala ba kayong nakikita na magiging harang, balakid dito po sa mga proceedings na ito? Kasi medyo mahaba pa yung timeline bago yung mismong start ng at main trial eh. Well, Considering, sir, that tuloy-tuloy na po to dahil matagal na po itong inaabangan ng ating mga kababayan. Ako naniniwala na hindi naman po lahat kasi ay lahat po, kaya po gusto ng matuloy itong impeachment. Para at least marinig din nila ang panig ng kabila, no, ng depensa. Hindi naman ibig sabihin nito ay sinasabi na siya ay guilty. Yon talaga ang pinakabasehan diyan. No? Walang sinasabing guilty itong mga prosecutor, no? Pero sa paniniwala nila, syempre, ganun 'yon. Kailangan nilang patunayan. At tayo naman, ako paniniwala ko guilty si Sara Duterte, pero hindi naman sapat 'yon. Dahil sa huli, korte ang magsasabi kung guilty siya o hindi guilty, ang impeachment court. In fact, pabor na pabor pa nga kay Sara Duterte yan. Bakit? Dahil ang mga senator judges, ang dami-dami po dyan, mga maka-Duterte. May mga pagtatalo pa nga, di ba? Sa bilang ng mga senador kung ilan dapat ang bumoto para makonvict itong si Sara Duterte. Ang pinaninindigan, partikular mismo ni Senator Sherwin Gatchalian, 16 pa rin. Although may mga argumento na mababawasan na yan kasi wala na nga itong si Jinggoy Estrada at hindi na siya talaga pwede pang mag-participate bilang senator judges. No, senator judge diyan sa impeachment trial ayon sa paniniwala ng ibang mga legal na eksperto. Anyway, lahat yan mga tol mangyayari at magsisimula sa July 6. Etong pre-trial kasi sa June 18 di naman natin mapapanood. Pero yung July 6, yun na po ang simula ng paglilitis kay Sara Duterte. At sana sa parte ng kampo ni Sara Duterte, wag nyo nang i-delay pa yan. Baka kung ano na naman maisip ninyong taktika. Ang pangamba ko dyan mga tol, baka sa July 6, hindi yung legal team ni Sara Duterte ang gagawa ng mga dilatory tactics no, yung mga pande-delay. Baka itong mga supporter sa labas ng Senado Baka kung ano-anong mga gawing eksena ng mga yan para lamang maulit yung banta sa Senado tapos hindi matuloy kasi kailangan mag-work from home dahil may banta sa Senado. Di pag work from home, di pa pwedeng magkaroon ng trial. Yun ang medyo inaalala ko dyan. So siyempre gusto rin nila marinig. Ano ba yung depensa ng ating Vice Presidente? Kasi sir, considering na ang dami nga pong nangyayari sa Senado ngayon, meron pa yung security threat, di umano, you don't see any, pagharang na possible na mangyari pa dito sa mga proceedings? Well, I hope the Senate will be able to manage yung mga ganitong threat. Kami kasi sa prosecution, sa panig naman namin, ang focus namin is yung itong nalalapit na pre-trial conference at syempre yung eventually yung trial. So kung ano man yung mga, syempre hindi mo maalis, may mga agam-agam din, but at the end of the day, mas kailangan namin mag-focus dito dahil yung mga threat na yan,
ay sila ang sa Senado yan kumbaga call nila yan lalo-lalo na yung mga leader po sa ating Senado. Opo. Pero nakikita po ba ninyo, Kong Chua, na itong mga nangyayaring drama, mga threat, di umano sa Senado ay efforts din para na may kinalaman po sa impeachment trial para hindi matuloy or whatsoever? Definitely. In fact, nakikita nga namin to parang diversionary tactic para malihis ang attention ng ating mga kababayan dito. Kasi kung makikita ninyo, no, yung chronological of event, nung araw na kami nagbobotohan dito po sa Kongreso para sa plenaryo, no, para sa impeachment, yun din yung araw na nagkagulo sila. Yun yung unang-unang araw na nagkagulo sa House, sa Senate leadership. After 3 days, kung kailan naman na isinusumite yung aming articles of impeachment sa Senado, doon din naman nagkaroon ng putukan. So, hindi ko alam kung ito coincidence o talagang intentional. But syempre, Diba? hindi mo Coincidence ba yon o intentional? Nagkataon lang ba talaga yung sinasabi na sitwasyon na yan? Ano sa tingin ninyo mga tol? Matanong ko kayo, comment 1 kung nagkataon lamang o comment 2 kung talagang ginawa nila yon para lamang malihis ang atensyon ng publiko sa impeachment trial ni Sara Duterte. Ano yung tinutukoy natin? Yung binanggit ni Congressman Chua, yung kaguluhan sa Senado noong May 11, pagpapalit ng liderato, sinabay sa boto sa Articles of Impeachment. Noong May 13, transfer ng Articles of Impeachment from House of Representatives to Senate, nagkaroon ng putukan sa Senado. Coincidence lang ba yon o talagang intentional? Comment 1 kung coincident lang or comment 2 kung sinadya po yun para ilihis. Ang daming naniniwala, ano? Salamat sa pagtugon, mga tol. Meron namang mangilan-ngilan na nag-comment ng 1. Ay, hindi. Wala akong nakikitang nag-comment ng 1. Perhaps yung mga Duterte supporter na nanonood, magko-comment ng 1 yun. Pero, para kasi talagang ang hirap isipin na yun ay nagkataon lamang Bakit naman kung kailan pinagbobotohan yung Articles of Impeachment ni Sara Duterte, biglang sumulpot itong si Bato de la Rosa para palitan ang leadership diyan sa Senado na inamin din niya naman kinalaunan sa interview sa kanya nitong si Jessica Soho. Tapos bakit naman kung kailan ite-turn over na yung itatransmit na yung Articles of Impeachment from House of Representatives to Senate, saka naman biglang nagkaroon ng putukan. Hindi na-highlight tuloy sa balita yung pagboto ng House of Representatives para muling i-impeach si Sara Duterte at saka hindi na-highlight yung pag-transmit ng Articles of Impeachment. Bagkos ang mga na-highlight, yung pagkadapa ni Bato de la Rosa, pagbabago ng liderato ng Senado noong May 11 at yung putukan noong May 13. mo rin maaalis na may mga haka-hakang ganito. Opo, pero handa na nga po ba tayo doon sa trial proper at least kung ngayon pa lamang po medyo hindi pala pang kalinawan doon sa estado ng Senado. Although inacknowledge na ng House, pati ng Malacanang yung block ni Gatchalian as majority, pero yung kabilang panig patuloy pa rin pong iginigiit at I think yung last statement ni Senator Cayetano, siya ang presiding Siya pa rin judge ang magpapreside. sa kanyang paniniwala. Yan yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano na siya yung presiding judge, tingin ko isa yan sa magiging dahilan ng posibleng kaguluhan. No? Pero kung gagamitin naman ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang resources niya at dahil siya yung kinikilala na pinuno ng Senado, hindi rin magtatagal yung panggugulo niyan nitong si Alan Peter Cayetano. Ang suggestion nga dyan ni dating Senador Trillanes, kapag ka nang gulo yan si Alan Peter Cayetano, ide-declared as out of order yan Tapos pwede siyang ipa-aresto sa Sergeant at Arms ng Senado at ialis diyan sa plenaryo. Basta't kami po, sa abot ng aming makakaya, ginagawa po namin ang lahat para makapagprepara dito sa nalalapit na impeachment trial. So, at nung isang araw nga, di ba, in-announce na yung ating mga private prosecutor na tumutulong po sa amin. So, confident naman po tayo na sa aming banda ay gagawin po namin ang lahat
para mailatag ng maayos itong mga ebidensya sa impeachment trial. Kung yung bang pre-trial brief, kayo mismo ang magsasubmit po o messenger na lang po yan? Ang SecGen po ang SecGen. magsasubmit. So wala po muna doon ang mga house prosecutors, pati po yung mga private prosecutors. Sa Thursday na Sa kayo, sir. pre-trial conference po kami. Oo. So sir, na-introduce na nga yung first batch ng prosecutors. Ilan pa yung mga tutulong sa inyo na private prosecutors po? May mga may mga kinukonsider pa kami kasi siyempre depende sa kanilang mga specialization. So tinitingnan din po namin at sinasala rin po namin. Siyempre, ayaw mo naman na mapasukan ka ng mga abogado na baka mamaya naglilik lamang ng mga information sa kabila, di ba? So, importante sa amin, unang-una kung ano yung may kukontribute nila sa grupo. Pangalawa, siyempre, importante rin na pro bono. Malaking bakit po sa amin yan. Tapos pangatlo, Lahat po yun pro bono, mga tol. Hindi po binabayaran missing ko itong mga abogado na ipinakilala po sa atin kamakailan bilang private prosecutor. At ang very vocal dyan, si Attorney Lorna Kapunan at saka si Attorney Amando Ligutan. Si Attorney Lorna Kapunan, inalala niya. Akala ko ba bloodbath? Pinaalala niya yon sa kampo ni Sara Duterte. Tapos si Attorney Amando Ligutan naman, sinabi niya, kung naipakulong natin ng gobyerno ang isang prinsipal na nagbulsa ng 5,000 piso ng 11 taon, bakit hindi natin kayang gawin ito sa Vice Presidente na maling ginamit ang milyones na confidential funds or public funds? Diba? Sila yung very vocal dyan. Kaya ngayon, inaatake sila ng mga DDS. yung kanilang, siyempre, yung kanilang magiging papel dito. Okay. So, matinding screening din, sir, ang pinagdadaanan ng mga nag-volunteer. May mga nag-i-screen po talaga, may mga in-charge po dyan. Saka first batch pa lang yun, mga tol. Anyway, anong masasabi ninyo dito sa ating pinag-uusapan, mga tol? Saka lalong-lalo na doon sa mga pinakita ko sa inyo kanina sa simula pa lamang ng ating programa. Paki-comment nyo nga dyan sa comment section at chat area. Ano ang description ninyo doon sa babae, doon sa abogado, at doon sa palitong kala mo katapang-tapang. Paki-comment nyo po dyan, pati yung topic natin, sabihin nyo kung ano ang inyong opinion. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.